This portion is brought to you by Univet. Kumusta po mga kapwa hog racers ko? Ronnie po ulit ang inyong lingkod. Kasama ko po si Doc AJ. Kumusta po ang pagbabantay natin sa ating mga baboy? Sana po malakas silang kumain. At sana po ganado silang kumain. Dahil aanin pa ang pakain kung wala nang ganang kumain. Isa pa po yan sa dapat natin binabantayan, ang kanilang gana sa pagkain. Doc, minsan po walang ganang kumain ng aking mga baboy. Ano po ba ang sanhin ng pagkawalang gana nila? Ang mga baboy po kasi talaga, karaniwan po silang nakakaranas ng heat stress. Kapag nangyari po ito, maaari po silang mawala ng gana sa pagkain at kalimitan, maaari din po silang mas kapitan ng sakit. Sayang naman pala yung mga feeds ko, Doc. Kung hindi kakain yung mga bee ko, babagal ang kanilang paglaki, babagal ang aking negosyo. Paano nang baboyan ko niyan, Doc? Kung nais po talaga natin na makapagpalaki ng malulusog at saka mabibigat na baboy, dapat po natin silang bigyan ng karagdagang bitamina upang mas mabilis po nilang marating yung inaasahan natin na timbang na meron po silang malusog na pangangatawan. Dapat po natin silang bigyan ng Bexan SP. Ang Bexan SP po ay B-complex vitamins na may resistensya gana formulation. So ang laman po nito ay doubling dose ng vitamin B12, vitamin B6, folic acid, calcium pantothenate at saka po liver extract. Ang formulation po na ito talagang siguradong pampagana, pampalakas resistensya at pang-iwas ng sakit para po sa ating mga alagang baboy. Ayun, no? Bexan SP? Level up ang resistensya at gana ng aking baboyan. Level up ang baboyan! Ang Bexan SP ay B-complex vitamins na nagtataglay ng resistensya gana formula. Ito po ay double dose ng vitamin B12 kumpara sa ibang brand, vitamin B6, folic acid at liver extract. Ang formulation na ito ay tumutulong sa pagpapagana, pagpapabilis ng laki at pagpapatibay ng resistensya ng mga alaga nating baboy. Ayun naman pala Bexan SP. Level up ang gana at resistensya ng mga baboy ko. Level up ang baboyan! This portion was brought to you by Univet. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Pigrolac. Kumusta po mga kapwa hog racers ko? Ronnie po ulit ang inyong lingkod. Kasama ko po, Doc AJ. Pagdating sa pagpapalaki ng biik, lagi po natin tatandaan na ang ating layunin ay ang marating ang genetic potential ng ating mga alagang baboy. Kapag hindi po nangyari ito, lugi tayo. Kaya naman dapat suriin nating maigi ang magandang feeds dahil malaki ang epekto ng tamang pakain sa pagbikat at paglusog ng mga laman ng baboy. Kailangan ng wastong nakasanayan natin ang early win ay gamitin natin. Tatak Pigrolac all the way. Doc, paano po ba natin masisiguro at paano natin gagawin na mapabuti ang pagkain ng ating mga baboy?
So meron po kasing dalawang sistema ng pagpapakain ng ating mga alagang baboy. Isa na po dyan yung ad libitum feeding, kung saan nagpapakain po tayo ng walang awat. Dito po, kailangan nating siguraduhin na laging bago yung ating feeds at saka po lagi silang sariwa yung inilalagay sa pakainan. Pero dapat po, hindi natin hahayaan na mapanis o masira yung feeds na natira. Sa proseso pong ito, mas tinitiyak po na mas lumalaki ng mabilis yung ating mga alagang baboy, mas menos po yung away sa pakainan, ngunit mas maaksaya nga lang po ito sa pakain at mas kumakapal po yung taba ng ating mga alagang baboy. Mukhang maganda yung ad libitum na yan, Dok. Laging fresh at bago ang pagkain. Paano nga naman gaganda ang paglaki kung luma at panis ang kinakain? Eh, Dok, ano po ba yung isa pang sistema? Yung isa naman pong proseso ay tinatawag naman po natin na restricted feeding. Dito naman po, kinokontrol naman natin yung dami ng pagkain na ibinibigay natin sa mga alaga nating baboy. Ito pong paraan na ito nagre-resulta sa mas matipid na pagkain, mas magandang kalidad ng karne, at saka mas kaunting sakit. Pero ang problema lamang po dito, mas mabagal lumaki yung ating mga alagang baboy, tapos hindi pantay-pantay ang kanilang laki, at mas dagdag po doon sa trabahong gawain. Mukha naman practical yung restricted feeding na yan, Dok. Tamang sukat lang ng pagkain ang ibinibigay. Walang labis, walang kulang. Kontrolado at hindi aksayado. Pero, Dok, ano ba yung rekomendado niyong sistema? So, ad libitum feeding po kasi ang nire-recommenda natin mula po sa booster hanggang starter stage. Tapos maaari na po tayo mag-restricted feeding mula grower hanggang finisher stage naman po. So, sa pamamagitan po kasi nito, nararating ng ating mga alagang baboy yung kanilang maximum growth potential hanggang 50 to 60 kilograms na timbang. So, pag narating na po nila ito, maaari na po tayo mag-restricted feeding sa grower stage para naman po mapanipis na yung taba at mapaganda po yung kalidad ng kanilang karne. Ang Piggerlac Hog Starter ay isa ring high nutrient density diet. Ang ibig sabihin nito, kahit konti lang ang pakain, makukuha pa rin ng mga alaga nating baboy ang sapat na nutrisyon at sustansya na kailangan nila sa isang araw. So, sa bawat stage sa paglaki ng baboy ko, Dok, may kaukulang Piggerlac feed na formulated para lang sa stage na yon. Kumbaga, pagka-graduate ng BICO sa early wean, Piggerlac Hog Starter naman. Siyempre, tatak Piggerlac all the way. Ang Piggerlac Hog Starter naman po ang magpapatuloy sa paglaki ng mga alaga nating baboy mula po sa edad 61 hanggang 90 days. Dito po sa panahon na to, yung pinakamabilis nilang paglaki at pagbuo po ng laman. Ang bahagi ito ay hatid sa inyo ng Piggerlac,